Laban lang. BP Sara, laban lang. Kung halimbawa magtagumpay man tong mga buhaya nga mind speech ka, hayaan lang natin. Darating ang panahon, magkarma din ng mga yan. Diba? Pero sana naman maawa si Lord. Hindi yan magtagumpay sila, no? Kasi pag magtagumpay sila, ang kawawa nito ang mga ordinaryong tao. Kaya sabay-sabay tayo magdasal na malampasan ni BP Sarang ginawa ng mga buhaya sa kanya ngayon, di ba? Talagang nakatutok sa kanya ang mga buhaya. Hindi na nila tinutukan yung flood control project nga. Grabe ang matinding pera na yan, no? Talagang doon sila katutok kay BP Sara. Kasi alam kasi nila mga kabahidor nga pag maging presidente si BP Sara, maraming buhaya talaga ang makukulong. Kung di man lumayas ang mga buhaya na yan, makukulong talaga. Kasi alam mo naman natin ang mga Duterte, pag yan ang magtrabaho, talagang tumatatak talaga yan sa isipan ng mga tao kung ano ang mga Duterte, di ba? Kita nyo naman nung nakaraan si Pangulong Rodrigo Duterte kung ano ang ginagawa, di ba? Pag sinasabi niya, nagagawa. Tingnan mo, ano ang nag-trending noon sa panahon ni Duterte, di ba? Nag-trending na sumusuko yung mga criminal addict. Yang kriminal ma-trending doon, mabalita. No? Bihira lang yung mga krimen, rape, or ano-ano pang krimen dyan. Bihira lang yung makita sa social media or sa balita. Puro talaga sumusuko. Kung mayroon man namatay, pero at least hindi naman mga inusinting tao, mga ano din, mga kriminal, di ba? Pero sa panahon ngayon, tingnan nyo ano nangyari. Dami ng mga adik, dami ng mga kriminal, no? Hindi natin maintindihan. Pabata na ngayon mga kriminal, 14 years old, 15 years old. Pwede na, di ba? Mayroon na sila pinapatay. Dami na ring mga issue sa rape ngayon, di ba? Ang pinakamatindi ngayon, daming nakawan, malita-malitang pera, daming sangkot. Ang nakakahiya pa, puro pa mga malalaking politiko ang sangkot. Kaya huwag nating ipagtataka kung gagamitin nila yung ninakaw nila yung mga buhaya na ito para lang mapigilan nila si BP Sara. So tanggapin natin yun, no? Pero hindi pa rin tayo titigil sa pakikibaka, di ba? Tuloy pa rin ang laban natin, manalo o matalo, di ba? Magtagumpay man sila, tayo hindi, laban pa rin tayo. Labanan natin itong mga buhaya na to, kasi pag hindi natin lalabanan to, mas lalong lumalala ang nakawan sa Pilipinas. Kriminalidad lalong lumalala, di ba? Saan ka nakakita ng presidente nga pag siya nakaupo, yung mga malalaking negosyante na may mga utang, nagbabayad ka agad, diba? Gaya ng Lusyutan, bayad yan. Mighty Corporation, mayroon pang iba dyan, yung Maynilad, oh, at talagang talagang hindi binabayaran ni Pangulong Duterte, diba? Yung tanimbala sa Naiya, isang salita na lang ni Duterte, nawala. Oh, ganyan ang presidente, salita pa lang, nanginginig na takot ang mga buhaya, mga kriminal, diba? So, kaya yan ang dahilan kung bakit gusto nila nga wala ng Duterte nga maging presidente. Dahil pag yan, may pipigilan na ang mga happy-happy ng mga buhaya pag maging presidente si BP Sara. So, yan ang kabahidor. Pagdasal natin na hindi magtagumpay mga buhaya para tayo ang mapakinabang, diba? Kasi kapag magtagumpay sila, tayong mga ordinaryong tao, ang resulta tayo maghihirap. Sila lang ang palaging nagpasasa sa kayamanan ng taong bayan, no? O yan lang, Duterte tayo.